Speaker Faustino D., and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Please. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuna ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamlot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pitig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na iyon, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilinan. Na ang tunay na mga pinuno ay yung nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasaranilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin
piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Plan dagdag operasyon. Mula sa hanay naman ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, ang tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Nangunguna ang talupag ng mga kadete mula sa kanilang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayon din bilang makabiyos, responsable at respetado mga public safety officer. Sumusunod ang mga kinutuan ng Special Action Force sa kanilang pangunahing maneuver unit na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may bansa at internasyonal na implikasyon kontra terorismo, kontra insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Sinusundan ito ng pinagsamang kumpanya ng PNP Aviation Security Group at EOD K9 Group. Bilang espesyal na unit, sinisiguro ng PNP APS Group ang kaligtasan sa mga paliparan ng bansa laban sa ofensiba at mga gawaing terorismo, katuwang ang explosive ordnance disposal at K9 Group para sa bomb detection, disposal operations at seguridad sa mga pampublikong lugar at mahalagang aktibidad. Kabilang pa rin sa hanay ng kapulisan ng National Capital Region Police Office, nakaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Kagabay para sa isang maayos, tahimik at ligtas na pamayanan. Sa bawat akbang ng kanilang marcha, tanga ng disiplina, lakas at kahandaan. Narito po ang mga kawani ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ipinamamalas ng mga kawani nito ang katapatan sa kanilang tungkulin at patuloy na ginagampanan ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan. Ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Makikita rin ang mga kawani ng Tanod Baybayin sa kanilang mataas na antas ng profesionalismo at disiplina, umaangkop sa iba't ibang tungkulin mula sa search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Nasa ating harapan ang mga
mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection na kawanian ng pamatay sunog. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalang dulot ng sunog. Bahagi ng pagsisiguro ng Bureau of Fire Protection ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang ahensyang ito ay pinangangasiwaan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong napaunlarin ang mahal natin. Narito na po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng Department of Interior and Local Government, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na itinatag sa Visa ng Republic Act 6975 taong 1991. Ang BJMP ay may mandatong tiyakin ang maayos na pamamahala ng mga kulungan sa mga lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL na kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Isinusulong ng ahensya ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad piitan. Ang mga kinatawan ng mga mahuhusay na drug enforcement officers na sinanay mula sa kilalang PDEA Academy. Sila na pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa illegal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mahigit 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga. Dahil sa ito ay kinakailangan Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System sa ilalim ng kagawaran ng katarungan o DOJ. Sinasagawa nito ng buong profesionalismo, integridad at taus-puso ang hangarin at tungkuling makapagpabago at mapanatili ang pambansang seguridad sa loob ng mga piitan habang binibigyang daan ng pagbabago, reformasyon at pagbabalik loob ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Mga kababayan, ang mga ipinagmamalaking kagamitan sa sakyan para sa pang-operasyong pandigma at sa iba't ibang larangan ng ating sandatahang lakas kabilang ang iba't ibang hanay ng uniformadong ahensya ng ating pamahalaan. Nangunguna rito ang Sabra 105mm light tank mula sa ating Philippine Army na nakadisenyo upang makapagbigay ng mataas na antas ng mobility, firepower at protection para sa ating kasundaluhan. Sumisimbolo ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatanggol ng ating bayan at soberenya nito. Natutunghayan naman natin ang Atmos 155mm self-propelled howitzer, uri ng artillery asset na long range, mabilis na gumalaw, nakakabit mismo sa truck na may mataas na mobilidad, mabilis na i-deploy, maikling oras ng pagtugon at maaaring gamitin sa lahat ng uri ng lupain. pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan Sumusunod po ang search and rescue team mula po sa ating Philippine Army.